nakita mo na ba yung mga bata na nagpapagulong-gulong lang diyan sa sahig? Nako, oo, lalo na sa mga living room o sa damuhan, di ba? Right, sa damuhan. At mukhang napakasimple, 'di ba? Walang kahirap-hirap, parang laro lang. Exactly. Pero subukan mong gawin yun ngayon bilang matanda, yung tiping walang buwelo, tapos hindi ka gagamit ng mga kamay mo para tumulak. At syempre, hindi pwedeng tumama yung ulo o leeg mo sa sahig. Diyan nalalabas yung mga reklamo sa likod. Totoo yan, biglong hindi na siya pambata. Bigla siyang nagiging isa sa mga pinakakomplikadong test ng body control na pwede mong maranasan. Kasi yung ginagawa ng mga bata sa playground, usually puro momentum at gravity lang yun eh. Ahayaan na lang bumagsak yung katawan nila. Right, walang form. Alin pa yung paggalaw ng mukhang pinakamaliit at pinakasimple. Yun pa yung humihingi ng pinakamatinding effort from your deep muscles. Wow! Hindi mo kailangan na mabigat na weights para manginig ang kalamnan mo eh. Kailangan mo lang kalabanin ang sarili mong anatomy. Okay, himayin natin ito. Kasi sa ating deep dive ngayon, tinitingnan ko yung mga notes ni Caroline Berger de Femina. Isa siyang kilalang Pilates at gyrotonic instructor na nakabase sa Paris at siya rin ang founder ng Biopilates. Yes, her notes are excellent. Sobrang detalyado. At ang target natin ngayon ay himayin itong isang particular na exercise na tinatawag na rolling like a ball. Sa pangalan pa lang, parang playground uli. 'Di ba? Uupo ka sa banig, yayakapin mo ang mga binti mo palapit sa dibdib, tapos gugulong ka patalikod at babalik pa harap. Pero the more I read her notes, the more I realize na hindi lang ito basta pag-roll sa sahig. Definitely not. Isa itong masterclass kung paano mo nakokontrol ang center of gravity mo gamit ang isip at mga muscles na, well, madalas hindi natin alam na nag-e-exist pala. Makikita natin yan agad sa setup pa lang ng exercise eh. Bago ka pa man gumulong kahit 1 pulgada patalikod, yung mismong proseso ng pag-upo sa tamang posisyon ay isa ng matinding workout. Yung pag-upo lang. Oo, pag-upo pa lang. It demands precision. Kasi kung mali yung panimulang posisyon mo, babagsak ka na parang sako ng bigas. Nako, binabasa ko nga yung instruction manual ni Carolyn at honestly, may mga terms dito na parang pang medical textbook. Ano yung mga nakasulat? Sabi niya, uupo ka raw, nakadikit yung binti, tapos babasahin ko ha. Kailangan mong ilayo ang iyong EISS o yung anterior superior iliac spine mula sa iyong mga femurs. Right. Tapos ilalagay daw ang bigat sa likod ng ischions habang ang mga paa ay nasa plantar flexion. Parang teka, para sa ating mga listener na walang degree sa anatomy, paano mo gagawin yun habang nakaupo lang sa sahig? Ang daming terms, no? Sobra, ang daming nangyari para sa simpleng pag-upo. I-translate natin yan sa pakiramdam sa katawan para mas madaling ma-imagine. Yung EISS na binabanggit dyan, yan yung dalawang matutulis na buto sa harapan ng balakang mo. Okay, yung sa harap ng hips. Yes. Tapos, yung femurs, yun yung mahahabang buto sa hita mo. So kapag sinabi niyang ilayo mo yung buto ng balakang sa hita mo, ang pinapagawa niya talaga sa'yo is i-tilt o i-scoop yung pelvis mo papasok at paitaas. Scoop, papasok. Parang paano yung galingin ng... Isipin mo yung galaw na ginagawa mo kapag iniiwasan mong masuntok sa tiyan, yung biglang hinihila mo paloob yung pusod mo. So, imbes na nakaupo ako ng tuwid na nakadiin yung puwet ko sa sahig, medyo nakaslouch ako pabalik? Medyo, pero ang word na slouch ay medyo delikado rito. Kapag ni-roll mo yung pelvis mo pabalik, mapupunta yung bigat mo sa likuran ng ischions. Ito yung sit bones mo. Yung dalawang matigas na buto sa ilalim ng puwet? Exactly. Yung nararamdaman mo kapag nakaupo ka sa matigas na upuan, the moment you scoop that pelvis and lean back just behind the sit bones, otomatikong gagawa ng hugis letrang C yung buong gulugod o spine mo. Yan yung sikat na C-curve sa Pilates. Yan nga. At yung plantar flexion naman na nabasa mo, ibig sabihin lang nun ay nakapoint yung mga daliri ng paa mo habang nakaangat ito ng kaunti sa sahig. Okay, wait. Linawin natin yung C-curve. Kasi pag nakaupo ako sa harap ng laptop ko sa opisina, ng 8 oras, naka-curve din naman yung likod ko. Oo, madalas mangyari yan. Letrang C din yun nakakuba ko eh.
Paano naging exercise itong posture na ito? Ano pinakaiba niya sa bad posture ko sa desk? Magkaibang-magkaiba yung computer posture sa Pilates C-curve. Kapag nakasandal ka sa desk mo, passive posture yon. Pinabayaan mo lang hilahin ng gravity yung ulo at balikat mo pababa. Right, sumuko na sa gravity. Kaya compress na compress yung mga buto sa leeg at lower back mo. Walang nagtatrabaho. Ang nakakamangha rito ay yung C-curve na tinutukoy ni Caroline ay isang napaka-aktibong lumbar flexion. Active lumbar flexion. Sinasadya mong ibaluktot yung lower back mo, hindi dahil sumusuko ka sa gravity, kundi dahil aggressively mong kinokontrakta yung mga kalamnan sa tiyan mo. So may effort talaga. Sobrang effort. Kapag ginawa mo ito ng tama, bumubuka at lumalayo sa isa't isa yung vertebrae sa lower back mo, imbes na maipit sila. Kaya kahit sa mga taong may scoliosis, itinuturing na ligtas at therapeutic ang posisyong ito kasi gumagawa ka ng espasyo sa gulugod mo. So dahil naka-contract yung abs ko, tapos hawak ko yung mga binti ko palapit sa dibdib, the whole structure feels tense. Para ba akong isang nakatiklop na spring? Yung tipong nakakompress ng todo na handang bumusina at bumuka anumang oras kapag bumitaw ako. Well, ang catch dyan ay bawal bumuka yung spring. Yan ang pinakamahirap na part ng exercise na ito. Bawal bumuka? Hindi siya dapat mag-pop open. Kapag nag-roll ka na patalikod, the real challenge is locking that exact distance between your chest and your knees. Keeping the shape. Yes. Kapag bumuka yung spring mo habang gumagalaw ka, meaning lumayo yung tuhod mo sa dibdib mo kahit 1 pulgada, ibig sabihin nawala ng puwersa yung core mo at bumitaw yung mga muscles mo. Oh, gets. At mangyayari niyan, sisipain mo yung binti mo para ibalik yung sarili mo sa pagupo. Exactly. Nandaraya ka na gamit ang momentum at nawala na yung biomechanical purpose ng galaw. Gets ko na. So, selyado dapat yung forma mula simula hanggang dulo. Parang naging isang solidong gulong yung buong katawan ko. Yes. Rolling like a solid ball. Pero ito na yung kinokonsidera kong tinaka-tricky na part. Kung selyado ako at bawal kong gamitin yung mga binti ko o ulo ko para mag-swing o magbigay ng buwelo kasi masisira yung spring, paano ako aandar patalikod? Ipapabagsak na lang ba yung likod ko sa banig at bahala na si Batman? Naku, wag na wag. Paano tayo nag-generate ng movement na walang momentum? Dito nagiging ulit fascinating yung biomechanics ng Pilates. Hindi gravity o momentum ang magpapaandar sa'yo patalikod, kundi yung internal dynamics ng hininga mo. Hininga? Oo, ayon kay Caroline Tankel, bago ka gumulong, hihinga ka muna papaloob o mag-i-inhale ka bilang paghahanda. Pero hindi ito yung inhale na palalakihin mo yung tiyan mo ha. Ipapasok mo yung hangin sa likod at tagiliran ng ribs mo para hindi masira yung C-curve. Okay, breathe into the back. Tapos, yung magti-trigger ng pag-roll mo patalikod ay yung pag-exhale. Ang paghinga palabas ang mismong susi para gumulong ka. Wait, teka. That doesn't make sense to me. Bakit? Kasi sa gym, lalo na sa weightlifting, tinuturuan tayong mag-exhale sa pinakamahirap na part ng pagbuhat, yung concentric phase. Like, kapag tinutulak mo paakyat yung mabigat na barbell, doon ka mag-exhale para pampa-explode ng puwersa palabas. Right, that's standard. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang lahat kasi sa rolling like a ball, ginagamit yung exhale para magpa-roll back. Imbis na momentum, hininga yung manibela. Hindi ba mas kailangan ko ng hangin sa loob ng katawan parang lobo para makabuelo at gumulong? Ito ay nagdadala sa isang mahalagang tanong. Bakit nga ba exhale? Kasi magkaiba ang layunin ng paghinga sa dalawang disiplina. So weightlifting, you use the exhale to create an explosive push against an external weight. Tama. Pero dito sa exercise na ito, the exhale is your steering wheel at ang target mo ay internal control. Kapag nag-exhale ka ng malalim at pilit, nagkakaroon ng tinatawag na intra-abdominal pressure. Itong pressure na ito ang nagpapa-activate sa transverse abdominis mo. Transverse abdominis? Teka, ito ba yung muscle na parang 6 na pandesal? Yung nakikita nating abs sa mga fitness model? Okay. Ang six-pack na nakikita mo, rectus abdominis ang tawag doon. Superficial muscle yun, nakapatong lang sa ibabaw. Okay. Ang transverse abdominis ay mas malalim pa doon.
Parang built-in corset o sinturon ng katawan natin yan na nakabalot mula sa likod, paikot sa tiyan. So parang natural na weight belt? Exactly. Imagine mo umuubo ka ng napakalakas, yung parang inuubo ka dahil sa sakit. Yung muscle na biglang naninigas sa ilalim mismo ng tiyan mo at humihigpit malapit sa balakang mo. Yun ang transverse abdominis. Ramdam ko yun pag umuubo. Kapag nag-exhale ka habang nasa C-curve, mas lalo mong hinihigpitan yung corset na yun. Humuhukay ng mas malalim yung pusod mo, papunta sa spine mo. At yun ang magpapagalaw sa akin. Yes. Ang mismong pagbabago ng hugis ng likod mo dahil sa mas malalim na curve na dala ng exhale ang mag-i-initiate ng pag-roll mo pabalik. Wala kang ibang itinutulak. Gumugulong ka kasi lalong naging bilog ang likod mo. Mind-blowing. Kaya pala sabi sa source, yung pag-ikot patalikod dapat hanggang sa upper back lang yung tinatawag niyang region dorsal superior. Right, hanggang dyan lang. Bawal na bawal umabot sa leeg or cervical spine. Kasi hindi ka naman nag-dive patalikod, nag-shape shift ka lang pababa. The shape itself carries you. Totoo yan. Pero paano ka babalik sa pagupo? Kung naka-exhale ka pa rin patalikod, anong magpapabalik sa'yo pa-forward para balansehin ulit sa likod ng sit bones? Tuloy-tuloy yung paghihigpit ng corset. Habang gumugulong ka pabalik, pa-forward, that same deep abdominal contraction ang magiging preno mo. So accelerator and brake siya at the same time. Exactly. The abdominals do both. Kung hindi active yung core mo at hindi kontrolado ang paghinga mo o kung nag-inhale ka sa maling oras, mawawalan ka ng preno. Lalampas ka sa sit bones mo at babagsak ng malakas yung mga paa mo sa sahig. Okay, let's say naiintindihan ko na yung trabaho ng abs at yung paghinga. Kung tiyan lang pala at hininga ang main drivers nito, bakit ang daming sumasablay sa galaw na ito? Marami talaga. Madalas kong mapanood sa mga klase. Yung iba nagro-rollback ng maganda pero pag-angat, hindi makabalik sa balance spot o kaya ay kumakawag yung mga binti. Kasi nakakalimutan nila yung ibang parts ng katawan. Ayon nga rita sa notes ni Caroline, the reason is that we completely ignore the hidden heroes of this movement. Nakafocus lang daw tayo sa tiyan. Nakakalimutan natin yung mga kalamnan sa taas at ibaba ng katawan natin. Yes, the stabilizers. Specifically, binanggit niya yung upper back muscles, yung rhomboids at trapezius na nag-i-stabilize sa shoulder blades para hindi tumaas yung balikat. At mas nakakagulat, yung adductors o yung inner thighs natin. Oo, yung inner thighs, very crucial yan. Kailangan daw patuloy na pinagdidiinan sa isa't isa ang mga binti, mula simula hanggang dulo. Isometric contraction daw ng adductors. Anong kinalaman ng pagpisil ko sa inner thigh sa pag-roll ng likod ko? Napakalaki ng kinalaman yan kasi ang katawan natin ay hindi gumagana na parang magkakahiwalay na piyesa ng sasakyan. Kinokonekta yan ng fascia at muscular slings. Okay. Kapag nakataas yung mga paa mo mula sa sahig, sa balance position na ito, napakabigat ng mga bente mo. Kung hindi mo ididikit at ipagdiinan ng mahigpit yung mga tuhod at hita mo sa isa't isa, hindi mag-o-on yung adductor muscles o inner thighs mo. Naka-off sila. At anong problema kung naka-off sila? Alam mo kung ano ang mangyayari kapag tamad yung inner thighs? Aagawin ng hip flexors ang trabaho. Hip flexors. So yung mga muscles sa harapang bahagi ng singit na nagtataas ng tuhod natin papunta sa dibdib, sila yung sasalo ng buong bigat ng binti. Exactly. Aakuin nila yung mabigat na trabaho. Ang problema, the hip flexors, particularly yung malaking psoas muscle, ay nakakabit ng direkta sa ibabang bahagi ng gulugod mo doon sa lumbar spine. Connected sila sa spine. Oo, kung iugnay natin ito sa mas malaking larawan, the spine, pelvic floor, and thighs are one complete system na hindi pwedeng paghiwalayin. Kapag naging sobrang active at tumigas yung hip flexors para buhatin yung bigat ng mga binti mo, hihilayin nila forward yung spine mo dahil doon sila nakakabit. Nako, masisira yung form. Masisira yung perpektong C-curve, mamamatay yung scooping ng pelvis mo, at mawawala yung bilog ng lower back. Pag nangyari yon, biglang sasaluhin ng mga vertebrae sa lower back mo yung buong impact ng paggulong mo sa matigas na sahig.
Doon napapasok yung matinding pananakit ng likod pagkatapos mag-exercise. Grabe, ang linaw ng visualization na yun. So para pala siyang mga kable ng isang suspension bridge. Sabihin nating yung kalsada ng tulay ay yung mismong balance at form ng katawan natin. I like that analogy. Tapos yung mga muscles tulad ng adductors o inner thighs natin ang nagsisilbing support cables. Kapag bumitaw yung isang kable, kapag hinayaan mong maghiwalay yung mga tuhod mo, kahit kaunti, biglang guguho yung tension. Guguho talaga. At yung main structure o yung lower back yung sasalo sa buong bigat at puwersa para lang hindi masira yung forma. Kaya pala minsan, kahit anong lakas pa ng abs mo, kung mahina yung hold ng binti mo at hindi sila nag-uusap ng core mo, sasakit talaga ang likod mo. That's a perfect way to picture it. Ang buong spine, pelvic floor, at ang mga hita mo ay isang continuous kinetic chain. Hindi mo pwedeng i-isolate ang abs at kalimutan ang hita. Right. The same goes for the shoulders. Yung binanggit mong rhomboids at trapezius, the upper back muscles, kapag natakot ka sa pagbagsak patalikod, ang natural na reaksyon ng katawan ay itaas yung mga balikat palapit sa tenga. Parang turtle na nagtatago. Guilty ako dyan. Nagte-tense yung leeg ko. Pero kapag umakyat yung balikat mo, nag-iiba agad yung center of gravity mo. Hihilain ka niyan backwards ng pabagsak at wala sa kontrol. Kailangan mong aktibong hilahin pababa ang shoulder blades mo gamit ang upper back muscles para i-lock yung buong upper frame mo habang gumugulong. Sobrang daming kailangang i-manage. Oo, napakaliit ng margin for error dito. Ang sentro ng balanse natin sa posisyong ito ay nasa napakaliit na espasyo lamang, sa mismong likuran ng sit bones. Any rogue movement from an unchecked muscle throws everything off balance. Kapag ganyan kakomplikado yung sinasabi natin na tipong kung luluwag ng kaunti yung tuhod mo o tataas yung balikat mo ng kalahating pulgada, sira na ang form at sasakit ang likod mo, paano ba ito matututunan ng ordinaryong tao? Lalo na kung baguhan ka pa lang sa biomechanics. Good question. Sabi ni Caroline, hindi naman daw kailangang gawin agad yung buong paggulong patalikod. Pwede mo itong i-modify at pag-aralan pa unti-unti. Yes, progression is key. Nagsuggest siya na magsimula muna ng nakapatong yung mga daliri ng paa sa banig habang inaaral mong hanapin yung likod ng sit bones at paggawa ng lumbar flexion. Pero ang mas nakatawag pansin sa akin ay yung paggamit niya ng mga kagamitan o props. Yung mga props. Binanggit niya yung flex band, yung mahabang elastic band na nakapulupot daw sa paa habang hawak mo ang magkabilang dulo. At yung fitness circle o yung tinatawag minsan na magic circle na iniipit mo raw sa pagitan ng mga tuhod. This is where a lot of people misunderstand the tools. Kapag pumupunta tayo sa traditional gym at nakikita nating gumagamit ng malaking rubber band yung nag-pull up, alam natin na ginagamit nila yon bilang assistance. 'Di ba? Parang training wheels. Parang training meals sa bisikleta para mas mapadali yung ehersisyo habang hindi ka pa malakas. Pero sa Pilates, specifically sa mga galaw tulad ng rolling like a ball, the props are used in the exact opposite way. Hindi sila nandyan para pagaangin ang buhay mo. Nandyan sila para ibuho ka kapag nandadaraya ka. Paanong ibubuko? Hindi ba assistance yung fitness circle sa tuhod kasi may inuupuan o sinasandalan yung binti mo? Hindi, kasi you treat them as intensity amplifiers. Kapag inipit mo yung fitness circle sa pagitan ng mga tuhod mo bago ka gumulong, inaalisan mo yung sarili mo ng option na magpahinga. Puwersado kang pisilin itong resistance ring ng walang patid. So forced activation. Automatiko nitong pinapaapoy yung adductors o inner thighs mo ng mas matindi kaysa kung wala kang hawak. At dahil kinokontrakta mo ng malakas ang inner thighs mo, nagpapadala itong signal sa pelvic floor mo na mag-activate. Everything is connected talaga. Oo, ang pelvic floor naman ay magpapadala ng signal sa transverse abdominis mo, yung corset muscle natin kanina na humigpit lalo. It forces your body to naturally find the correct muscle chain reaction. Imposibleng makalimutan mo yung hidden heroes kapag may hawak kang circle sa tuhod. Okay. Gets ko na. Yung props pala ay nandoon para gisingin yung mga tulog na muscles.
Paano naman yung flex band na nakapulupot sa ilalim ng paa at hinihila mo gamit ang mga kamay? Ano namang pandaraya ang binubuko nun? Nakakatulong ba itong hatakin yung sarili mo paakyat kapag nahirapan kang bumalik mula sa pag-roll? Baliktad ang nangyayari. Ang flex band ay may sariling tensyon. Habang gumugulong ka patalikod at paharap, sinusubukan mong i-maintain yung silyadong distansya sa pagitan ng dibdib mo at ng mga tuhod mo, di ba? Yung spring analogy natin kanina. Right! Kapag may flex band, binibigyan ka nito ng instant tactile feedback. Kung luluwag yung band o mawawalan ng tension kahit 1 milisegundo habang gumugulong ka, ibig sabihin lang nun, iniba mo yung posisyon ng mga banti mo. Pinakawalan ko yung form. Yes, pinakawalan mo yung form mo. Nagbuka yung spring. Ninakaw ng momentum yung trabaho ng abdominal muscles mo. The band forces you to stay intensely focused and completely contracted the entire roll. Kung gusto mong mapanatiling banat yung band, kailangan ng core mo na magtrabaho ng doble para labanan yung hila nito habang ikaw ay gumagalaw in space. Ang talino ng disenyo. So yung props ay hindi training wheels kundi mahigpit na guro para turuan yung nervous system mo kung ano dapat ang tamang pakiramdam ng the perfect form. Mahigpit na guru talaga. Which brings me to the ultimate so what question ng deep dive natin ngayon. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit kailangang pag-aralan o pakialaman ito ng listener natin? Let's say, ang trabaho niya ay graphic designer, o teacher, o barista. Oo nga, mga non-athletes. Hindi naman sila magiging Pilates instructor. Bakit mahalagang maintindihan natin yung C-curve, yung isometric hold ng inner thighs, at yung paghingang parang nagkokontrol ng manibela? Anong mapapala natin dito outside the gym? Kasi hindi mo naman maiiwan yung biomechanics ng katawan mo kapag tapos na ang gym session mo. You live in this body 24/7. Fair point. Ang kakayahang mong i-isolate, maramdaman at i-control yung mga deep stabilizing muscles mo ay direktang nagtatranslate sa kalidad ng buhay mo. Kapag tinuruan mo yung nervous system mo kung paano aktibong ibaluktot ang lumbar spine, yung paggawa ng malakas na C-curve sa halip na mag-collapse lang into a slouch, tinuturuan mo yung sarili mong protektahan yung likod mo. For daily tasks? Oo, magagamit mo ito kapag yumuyuko ka para buhatin yung mabigat na bagahe mo sa airport o kahit kapag kumukuha ka lang ng nahulog na ballpen sa sahig. The dynamic control of your center of gravity, yung kakayahang hindi mahulog o mawalan ng balanse habang mabilis na nag-iiba ang posisyon ng katawan mo ay pure agility. Agility pala yun? Ito yung mismong mekanismo na pumipigil sa atin na madapa, masprain at maaksidente lalo na habang tayo ay naglakaedad. Pero ngayon, Nakikita ko na, isa pala itong napaka-intense na diagnostic tool para sa body control. very intense. Pinapakita nito kung gaano ka-connected ang bawat muscle mula sa inner thigh na pumipigil sa balakang, pataas sa deep corset muscles ng tiyan hanggang sa upper back na nagilok sa balikat natin. At lahat ng ito nagsasama-sama ng perfecto, guided by nothing but the precise rhythm of your breath. It really is the ultimate physical test of mind over muscle. Parang talaga siyang isang symphonic orchestra. Kailangan nasa tamang timing at tamang tensyon yung bawat instrument mula sa malaking drums hanggang sa pinakamaliit na flute para makabuo ng magandang musika. Love that. At kapag na-master mong pag-usapin at pagtulong-tulungin yung mga muscles mo sa isang komplikadong movement pattern tulad ng paggulong, madali mo na itong maia-apply sa kahit anong movement challenge sa pang-araw-araw mong buhay. Nagiging intuitive na lang yung pagprotekta sa sarili mong katawan. Kaya sa susunod na uupo ka sa silya mo sa opisina bukas, o bago ka magsimula ng kahit anong simpleng ehersisyo, gusto kong mag-pause ka ng 1 segundo at i-check yung posture mo. Nakasandal ka lang ba sa desk mo? Pinapaubaya sa gravity ang bigat ng gulugod mo hanggang sa makompress ito? O active ba yung core mo? Nakababad ka lang ba sa joints mo? O ramdam mo yung engagement ng stabilizers mo? That's a great reminder. At bago tayo maghiwalay, iwanan kita ng isang tanong na sana ay magpapaisip sa'yo buong araw. Kung nakita natin ngayon na ang pagmaster ng isang simpleng paggulong patalikod sa banig ay nangangailangan ng ganitong klasing microscopic precision at malalim na pag-unawa sa mga malaliit na kalamnan natin,
Ano pa kaya sa mga otomatikong galaw natin araw-araw ang ginagawa natin ng ganap na walang malay? Kapag naglalakad ka ba papuntang kusina o kapag bumabangon ka mula sa kama sa umaga, paano nag-uusap ang mga muscles mo? Kung dadalin natin yung ganitong antas ng Pilates mindfulness sa kung paano tayo humakbang at huminga in our daily life, paano kaya mababago yung tibay at porma ng katawan natin paglipas ng mga dekada? Hanggang sa muli, i-enjoy nyo ang inyong next aha moment. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalim na pagsusuring ito.